Good morning world, magandang umaga po sa Pilipinas, magandang gabi sa North America, magandang hapon sa ibang parte ng Pilipinas. Late po tayong mag-upload ngayon, actually late tayong nag-video ngayon kasi wala tayong kasama. Medyo late ng gising ng konti. So, habang tayo po ay nagtsatsaa ng tsaa na galing sa nilagang dahon ng bayabas na nandyan po sa aking harapan. Maraming mga bayabas dyan. Yan. Alam kong marami na sa inyo nakakalam ng benefits ng tsaa na galing sa dahon ng bayabas. Sa mga hindi pa po nakapanood ng video ko, nung dumating ako dito talagang very stressful ako. Dumating ako dito November 4. So, nadatnan ko nga yung pangit at marumi at na ginagawang structure ng bahay ko. So, I was so stressed dahil nga kung saan napunta yung perang pinadala ko dahil hindi mo makita. At yung pagtaas ng stress level mo, ganon din ang acid reflux mo. At may dala akong Tums, may dala akong Pepto-Bismol, sige nguya ako ng nguya. And then, I remember na sabi ko magtsatsa ako ng guava leaves because the research ko prior to coming to the Philippines na maganda daw ang guava leaves para sa tiyan. So, I started drinking guava leaves and ito hindi ko sinasabing medically proven or FDA approved or mga ganyan. Ito po, lahat po ng kinikwento ko dito is experience ko lang po. Okay? Huwag pong mangbash yung iba na ano ka, scientist or whatever, hindi po. Experience ko lang po ito ha. So then, dahil nag-start akong uminom ng guava leaves, nung una siguro inaraw-araw ko siya na every morning bago ako kumain. And then, naramdaman ko na hindi ko na lang naramdaman yung acid reflux ko. And then, tumigil na naman ako. So, kind of like, tumigil ako siguro ng 1 linggo. And kape na naman ng kape. And then, nagigising na naman ako na sobra yung acid na lumalabas from my stomach. Talagang grabe. So, I started drinking again guava leaves. And so far, so good. So, hindi naman siguro masama, no? Again, like I said, it's my own experience. Hindi ko alam kung ano ang kalaman ninyo, ano experience niyo, pero yun ay experience ko lamang po. So, sa mga gustong mag-try, nasa inyo po yan, hindi ko po ito sinasuggest, hindi ko po ito ina-advise, kinikwento ko lang po na napaka laking tulong nito, leaves na pinapakulo ko. So, mamimitas lang ako doon, huhugasan ko maigi yung dahon, huhugasan ko ng konting na may suka, para matanggal kung ano man yung mga nagdidikit sa dahon ng guava, and then ipapakulo ko na. So yan. Di ba? So hintayin lang natin na lumamig-lamig ng konti. So, ang magiging content po natin ngayon sa araw na to is meron lang kasi akong may mga tanong po kasi doon sa mga nauna po nating mga videos na I think I should address a little bit, and so I'm going to address some of these questions today. Kagaya ng, ito yung nagpagising sa akin kaninang madaling araw. Ano po ba ang English ng katuray? So, of course, hindi ko alam kung anong English ng katuray. So, ginawa ko, nag-Google search ako. So, I don't know why you guys didn't do, some of you didn't do that. But, according to Google, vegetable hummingbird. So, read the price. The English term for katuray is vegetable hummingbird. But if you Google katuray, like all colors and all varieties is going to like show up on your screen. But thank you for the question, and also thank you for watching. Meron pang si Dare to Be, ang tanong niya, how to transfer money. Hindi siya naging specific. Are you asking Dare to Be from the US to the Philippines or from the Philippines to the US? Like, Dare to Be, please be specific kung ano ang tanong mo kung how to transfer money from where to where. But we have discussed this from previous na video po natin
na paano ang pag-transfer. Nabanggit ko po, experience ko, I am not promoting, I am not suggesting, I am not advising, I'm just telling you that I send via Zoom.com or Western Union Online to the Philippines, either through sa GCash ng padadala mo, or pick up sa any location, or to the bank account, which is ako, ang ginagawa ko, bank account talaga. Kung sino yung padadalan ko dito sa Pilipinas, sa kanilang bank account. Because for me, it's safer that way, na instead na pumipila sila sa mga pick-up center, kung meron naman silang bank account, diretso na lang sa bank account. But either way, it's okay. My husband is using now Pangea. That's something new. So, kung paano siya nagpapadala sa akin, but I pick it up. He's not putting it in my bank account. Okay. So, that's how to transfer money from the US to the Philippines. Now, if you want from the Philippines to the US, again, like I said, again, this is what I did. Ito po yung ginawa ko. So, I opened a bank account dito sa Pilipinas na I use BDO. So, I got that card. So, then, I put money in my BDO account and I was able to use that ATM card in the US. Again, that's my experience po. Maraming nagsasabi din sa video ko na yon, maraming mga nag-comment na hindi safe ang BDO, mas safe ang PNB, which so far wala naman pong nangyayaring kababalaghan sa aking BDO account, kasi kung may mga email sa galing ng BDO, which I know is just a scam, I don't open, I don't do it, I don't change anything. So, kung may mga ginagawa akong changes, I do it when I come home to the Philippines and I go to the bank myself. Hindi ako naniniwala sa mga email kasi that happened already. Something from Amazon, na pag tignan mo yung email ng Amazon is like, yung kanilang logo, it's like, it looks the same but there is something different. So what I did is I called Amazon. Amazon, did you email me this? And then they told me no. So they investigated that. Because of that, ano sasabihin na naman ng iba? Ano na naman ang connection ng Amazon sa banko? Well, from that experience, I learned na hindi ako basta-basta naniniwala sa email ng anumang company. Like for example, BDO, which is my bank here in the Philippines. Kapag may nare-receive ako, habang nasa Amerika ako, na email galing from BDO, hindi ko po siya pinapansin. Like, I don't even open. Not even. Nakita ko lang, glimpse, delete. Yung ganun pong ginagawa ko. So, that's my experience lang ha, there to be. I hope that was your question. If not, be specific, because if I will not be able to answer it, let's say I have not experienced it, then maaring somebody na nakapag-experience ng tanong mo ay pwedeng mag-comment. Kasi ang gaganda po talaga ng mga discussions natin sa comments, kasi meron mga nakakatulong, meron yung mga nagbibigay ng suggestion, at meron yung kanilang mga experience, and I really appreciate that. Marami ako natutunan. Now, another question from Sagol TV Mix. Sagol TV Mix. Can a U.S. citizen, former Filipino, buy property in the Philippines? Nasagot na po natin to sa ating ibang mga naunang mga video. I-search nyo lang po. It's the same question, the same title as you questioned it. Or scroll mo lang ang aking mga videos. Nasagot po natin. But to be general answer po, yes, a former Filipino who is now a U.S. citizen can buy property in the Philippines, but may limit po. Okay po ha, may limit. Hindi ka pwedeng bumili ng 10 hektarya, or you cannot buy, you're only allowed to 1,000 square meters for residential property.
Yun po. And ang commercial, panoorin mo na lang yung video na yun kasi nandun ang more specific. Okay po, Sagol to TV Mex. And then, gusto ko lang sagutin din ng isang nagsabi na do you need visa to go home? Jean Garrett, somebody answered na yes, you need visa to go home to the Philippines. You need visa to go home to the Philippines if you are a US or if you are a former Filipino citizen now na a US citizen, but they will give you for free pagdating mo sa immigration. Ibig sabihin, tatatakan yung passport mo ng visa pagdating mo po sa Pilipinas. Hindi mo kailangan pumunta sa mga Philippine Embassy kung saan ka manggaling, kung hindi dito ka sa Pilipinas tatatakan. Again, we have also discussed this from previous video na kagaya ko na isang US citizen, former Filipino, every time na I come home, they always give me 1 year free visa. So, mayroon pong nag-comment yung iba dyan na wala daw end date ang binigay sa kanya. So, I guess it depends on the immigration officer kung ilan ang ibibigay sa'yo na visa mo. Merong nag-comment na indefinite ang visa na binigay sa kanya, walang exit date. But for me, 1 year po yung binigay. So, November 4, 2024, when I arrived sa Ninoy Aquino International Airport, and then I can stay until November 4, 2025. So, yes, a Filipino US citizen needs visa, but you don't need to go to the Philippine embassies to whichever country you're coming from. The NAIA or the immigration in the Philippine airport that you are papasukan mo is they will be the one to give you visa. Itatatak po yun sa passport mo upon arriving. Okay po, maliwanag po. So again, like I said, we have also discussed this from previous video. Next, may nagtanong sa akin dito, si Justin Enfo Jeppy, what made me stay in the US? Sa video ko po, nasabi ko na napuputulan ako sa hirap ng aking pamumuhay sa Amerika. Maraming mga nag-comment doon na sa title lang, hindi talaga nila pinanood. Meron pa yung mga nag-comment na, magastos ka, wala sa lugar, mga ganyan-ganyan. Bakit yung asawa ko, nurse, hindi naman ganyan ang pamumuhay namin, mga nagsabi ganon. Kung napanood niyo ang video ko na yon, I was talking about upon arrival sa US, na yung asawa ko na wala ng trabaho, na then naghanap siya ng trabaho na from certain, yung tamang-tamang what you call this one, yung economic meltdown that time, 2009. I don't know if that is the term economic meltdown, pero what I know is bumagsak ang ekonomiya ng Amerika that time. So, nawalan siya ng trabaho, na-lay off siya, and then from New York, nag-transfer siya ng New Jersey, na ang sahod lang niya was like $850. So, meron pa siyang child support na binabayaran. Meron pa siya yung expenses niya para bumisita sa New York para sa kanyang anak, which wala pong problema, talagang ganun po. Hindi po natin yun question, hindi po tayo doon. Ang sinasabi ko lang po, at then pagdating ko that time, hindi pa ako mag-work kasi wala pa akong green card. At ayaw kong mag-under the table, ganun-ganun, kasi baka mamaya I will be found out, masisira yung aking application for green card. At yung mga nagsabi na tamad daw, hindi po yan totoo kasi ako po ay nagtatrabaho ng double shifts, walang tulog, at the same time nag-aaral, hindi nakikita ang aking mga anak, hindi nakaka-attend ng PTA meeting. Kaya yung mga nagsabi dyan na tamad ka lang,
panoorin nyo po yung video bago po kayo mag-comment. Kung ayaw nyo naman po, like, it's okay to scroll down. But I still appreciate you making your comments. Yun po. So, mahaba na po ang ating video. It's already more than 15 minutes. So, ayaw pong masyadong mahaba. And then, we will going to upload new videos again tomorrow. If you have more questions, I am so willing to answer as sa kapasidad ko lang po. All what I'm telling here are my experience and my personal experience or first-hand experience. And again po, ulitin ko po ha, hindi po ako nagbibigay ng advice, hindi po ako nagbibigay ng suggestion, nagkukwento lang po ako sa nangyayari sa aking buhay at nasa sa inyo na po if you want to listen or if you want to take something from it or kung gusto nyo mag-advise or magbigay ng sariling opinion. At I will tell you also something na dito po napatunayan ko na nung nandito ako last March and April na it was so hot. It was like really hot. It was always on the high 90s. At ngayon naman, dito sa amin sa La Union, hindi naman siya masyadong kainitan. But, ito sasabihin ko lang po I found na ang para sa akin, very comfortable, hindi siya mainit, light lang siya, and all that, is that Old Navy's. Yung Aero, makapal. Kaya yung mga pang bahay-bahay lang dito, pang lakad-lakad, yung mga ganyan, basta wag ka lang maarte na lalabas ng bahay. I'm just wearing Old Navy shirts, kahit pa yung mga dresses ng Old Navy's is napaka-comfortable. Ayan. Sa mga gustong magbakasyon na matagal na wala sa Pilipinas, just so you know, like, ganun lang po ang sinusot ko and hindi ka maiinitan masyado. Very comfy. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, and sharing. I'll see you guys tomorrow. Thank you very much.